Dominant Protector. Credit to the author. 741 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si CEO Wallington ay may karanasan at agad na napagtanto na ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanya. Walang intensyon si Cody na maghiganti para sa kanya matapos makita ang mga tao sa silid. Tila si Cody ay natakot sa isang tao sa loob nito at umalis kasama ang kanyang mga buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Sorry, namali ako ng kwarto. Ako na ang magbabayad ng pagkain mo. Ako ang magbabayad. Si CEO Wallington ay hindi walang utak at alam niyang hinahanap niya ang sarili niyang kamatayan kung mananatili pa siya rito. Kung walang magagawa si Cody, paano siya makakagawa ng anuman? Enough! Bilisan mo, umalis ka na, huwag mo kaming istorbohin sa pagkain. Nagkunwaring nananakot si Martha at ikinaway ang kanyang mga kamay, sinenyasan si CEO Wallington na umalis. Nasiyahan siya. Paano kung gusto mong maghiganti at maghanap ng mga katulong? Hindi ba't tinakot pa sila ng aking manugang? Bagamat sikat si Cody sa Starfield, at isa siyang maalamat na karakter sa mata ni Martha, ngayon, ang nakita niya ay isang duwag. Naisip ni Martha, kapag siya ay naging maharlika sa Starfield sa hinaharap, si Cody ay hindi na niya makakapareha. Mabilis na tumalikod si CEO Wallington at umalis, bumalik sa kanyang mesa na malungkot. CEO Wallington, anong nangyari? Bakit umalis agad si Cody bro pagkadating niya? Hindi sila sinundan ni Little Mira at hindi alam ang sitwasyon. Don't mention it. Malas natin. He's someone even Cody bro scared of. Aminin mo ang pagkatalo natin. Alam ni CEO Wallington ang kanyang limitasyon at hindi niya ito pinilit, waiter. Mabilis na lumapit ang isang waiter. Malaki ang gulo niya kanina at nasaksihan nilang lahat. Ngunit dahil wala sa mga partido ang nagsalita, hindi sila nakikialam. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ng waiter. Ilagay mo sa ilalim ko ang bill ng kwartong iyan. Itinuro ni CEO Wallington ang silid ni Terence at nagsalita. Napatulala ang waiter. Malinaw na pinuntahan ni CEO Wallington ang mga tao sa silid na iyon. Bakit bigla na lang siyang nag-alok na bayaran ang bill para sa kanila? Pero kahit anong mangyari, wala itong kinalaman sa waiter habang mabilis itong tumango, yes, sir. Nakahinga ng maluwag si CEO Wallington pagkaalis ng waiter, FK, kung alam kong malalaki ang mga iyon, hindi ko na sila kukunin. I asked for this. Nasiraan ng loob si Little Mira sa nakita. Kung natatakot si Cody, anong posisyon nila para saktan sila? Sa sandaling ito, natatakot siyang nagsalita, CEO Wallington, maghihiganti ba sila sa atin? Hindi sila dapat. Hindi tayo kasing prestihiyoso. Hahanapin nila si Cody dahil hindi nila malalaman kung sino tayo. Malumanay na sagot ni CEO Wallington. I think we should leave as soon as possible. Kapag nakita nila tayo dito pagkatapos nilang kumain, baka sunduin na nila tayo. Nag-aalala pa rin ang kanyang syota. Sino ang magbabayad sa kanila kung aalis tayo? Sumagot si CEO Wallington, I apologized honestly, and they didn't throw a fit at me. Halata naman na wala silang pakialam, kaya walang dapat ikatakot. Ituloy na natin ang pagkain. Ngunit paano siya nagkaroon ng magandang gana? Uminom siya ng ilang higop ng kanyang inumin at hinintay na matapos kumain si Terence at ang iba pa. Si CEO Wallington ay pareho. Umupo siya na parang nakaupo sa mga peanut karayom, naghihintay kay Terence na matapos kumain. Sumakay si Cody sa kotse pagkaalis niya at dumiretso sa ospital. Tiyak na kilala ni John Ong kung sino si Terence, dahil siya ang nagpagalit kina Cody at Master Bing nitong mga nakaraang araw. Cody bro, nakukuha ba talaga natin ang mga karayom para sa kanya? Hindi ba mawawala ang status natin? Hindi inisip ni John Ong na seryoso si Cody sa pagbabalik ng mga karayom. Ano ang magagawa natin kung hindi? Bago tayo mag-isip ng plano laban sa kanya, subukan lang natin siyang pakalmayan. Napabuntong hininga si Cody. Mula nang matagpuan niya si House Hale bilang kanyang tagapagtaguyod at kumita ng kayamanan sa lungsod ng Starfield, hindi siya kailanman naging ganoon kabalisa.
Gayunpaman, wala siyang plano sa ngayon dahil ilang bihasang subordinate ang napatay o nasugatan ng husto ni Terence. Natagpuan niya si Sumaowang, ngunit wala rin siyang kakayahan. Nilason niya ang ilang tao ngunit natagpuan ni Terence ang panlunas para dito. Ano ang kailangan niyang ipaglaban kay Terence? Nag-isip si Janong at napagtanto ang sitwasyon nila. Maipakita lamang nila ang kanilang kahinaan at tanggapin ang kanilang kapalaran. Inutusan ni Cody si Janong na kunin ang mga pilak na karayom mula sa ospital at muling bumalik sa restaurant. Hinihintay ni CEO Wallington si Terence na matapos kumain para mabayaran niya ang bill, ngunit bago lumabas si Terence, dumating si Cody. Labis siyang natuwa nang makita si Cody. Dumating ba siya ng mas maraming tao para ipaghiganti siya? Ngunit napagtanto niya na ang kanyang palagay ay ganap na mali. Si Cody at Janong lang ang bumalik. Nawala ang lahat ng kababata na naroon. Mabilis na tumayo si CEO Wallington at binati si Cody, ngunit naiinip na kumaway si Cody sa kanya. Lumapit si Cody sa silid, kumatok ng maingat sa pinto bago pumasok ng may pahintulot. Terence, ibinalik ko ang iyong mga pilak na karayom, itinikom ni Cody ang kanyang mga ngipin habang ibinababa ang mga karayom. Oh, salamat. You may go. Tumango si Terence. Alright, thank you sa 3 milyon kahapon, bumili ng malaking bahay ang pamilya ng girlfriend ko, salamat sa iyo. You are welcome. Pakiramdam ni Cody ay nag-iinit ang kanyang mukha. Isa siyang maalamat na karakter sa lungsod ngunit itinuring siyang parang payaso. Hindi alam ni Cody kung paano siya lumabas ng restaurant. Masyadong nakakahiya. Kung alam niya, hindi sana siya pumunta rito noong una. Hindi lang siya nabigo sa paghihiganti, ngunit pinahiya siya ni Terence. Hindi siya matutulog o makakain hanggat hindi niya binabayaran si Terence. Nagpasya si Cody na mag-aral ng mabuti kay Master Bing at planuhin ang kanilang paghihiganti kay Terence. Pagkatapos bumalik sa floating cloud, wala siyang itinago at eksaktong ikinwento ang nangyari kay Master Bing. Ito ay hindi isang bagay ng pagkawala ng reputasyon o hindi dahil nawala ang lahat sa kanya nitong mga nakaraang araw. Masyadong laganap si Terence. Napakunot ang noo ni Irving matapos marinig ang mga salita ni Cody, pumunta ako sa Starfield City para magsimula ng sarili kong negosyo at walang nangyayaring maayos kay Terence dito. Wala pa akong kinikita kahit isang sentimo hanggang ngayon pero malaking pera ang nalulugi ko. O tama, kumusta na ang Irving Skyscrapers? Kumpleto na ba ito? Oo, natapos na ito at nasa huling yugto na. Nakipag-ugnayan ako sa pinaka-professional na construction team sa bansa, at ito ang pinakamabilis na bilis na may hahatid nila. Sagot ni Cody. Kung wala pang paraan para pabagsakin si Terence, tumutok muna sa aming negosyo. Sinabi ni Irving, maglaan ng ilang oras para pag-isipan kung paano siya ibababa. Huwag magmadali. Kailangan nating ipagpatuloy ang paggiba sa barong-barong. Ito ang una nating proyekto at dapat nating gawin ito ng maayos. 742. Well, hindi ba na-pause natin ang project dahil kay Terence? Bukas ba natin itutuloy? Tanong ni Cody. Oo, ituloy mo. Gibain at patagin ang buong lugar na iyon. Tumango si Irving. Master Bing, ayon sa diagram ng aming plano, may isang orphanage sa tabi mismo ng shantytown. Tingnan mo ang lote ng orphanage, gagawin din ba natin ito? Ang lupa sa shantytown ay hindi ginawang parang parisukat kundi sa hugis ng bahagi nito ang orphanage. Noong una, hindi itinoon ni Cody ang kanyang atensyon sa orphanage na ito. Ngunit ngayon na nawalan siya ng 1 bilyon sa pagtatayo ng punong tanggapan ng mga skyscraper at nawalan ng 3 milyon kay Terence, naubos ang laman ng kanyang bulsa, na naging imposibleng makuha niya ang kawalan ng mag-isa ang shantytown. Orphanage. Nag-isip si Master Bing, ano ang mga background nito? Wala. Isa itong pribadong charity orphanage, ang lote ay naibigay noong una, nagkaroon ng malalim na pag-unawa si Cody sa lugar. Sige. Magsama ka ng isang tao para makipag-usap sa kanila, at gawin itong atin. Kailangan nating magtayo ng mga dekalidad at modernized na complex para mabayaran ang pagkawala. Kung hindi, hindi ko ito maisusumbong sa tatay ko. Narinig ni Irving na isa itong pribadong orphanage at hindi niya ito napansin.
Anong background ang maaaring mayroon ito? Master Bing, magkakaroon ba tayo ng completion ceremony para sa skyscraper? Naalala ni Cody ang huling seremonya at nagtanong. Of course not. Hindi pa ba nakakahiya last time? Pinandilatan ni Master Bing si Cody sa pag-iisip nito, at hindi niya napigilan ang kanyang galit. Gusto mong dumalo ako sa seremonya ng pagkumpleto gamit ang wheelchair. Si Terence ay parang time bomb na tumatambangan sa akin. Maaari siyang sumabog anumang oras. Kung hindi ko siya aalisin, hindi ako mapakali sa kapayapaan. Ngunit ang taong ito ay hindi pa nasugatan dati. Si Tio Zhu ay walang kalaban-laban at si Sumaowang ay hindi rin. Ano pa ang magagawa natin? Walang magawa si Cody, ha? Time bomb. Nagningning ang mga mata ni Cody matapos marinig ang mga salita ni Master Bing. What about a time bomb? May idea ka ba? Nakita ni Master Bing ang pagbabago sa mukha ni Cody at mabilis na nagtanong. May isang lumang kasabihan na ang martial arts ay hindi mananalo laban sa mga bala. Bakit natin siya nilalabanan ng direkta? Bakit hindi tayo gumamit ng ilang mga taktika? Iminungkahi ni Cody. Ang ibig mong sabihin ay gumamit tayo ng maiinit na sandata laban sa kanya. Natigilan si Master Bing. You said time bombs and it reminded me. We can install a time bomb in his car. Hindi ba siya mamamatay sa pagsabog habang nagmamaneho? Sa wakas ay nakaisip si Cody ng paraan para mapabagsak si Terence. Pag-install ng time bomb sa kanyang sasakyan. Ito ay isang magandang ideya, ngunit hindi ba mahirap hanapin ang tamang timing? Si Master Bing ay nakinig sa mungkahi at naisip na ito ay hindi masama. Hindi man lang niya kinailangang labanan si Terence ng harapan. Sino ang nakakaalam kung ang lakas ni Terence ay nakabawi o hindi? Hindi mahalaga. Kung namatay siya sa isang bomba, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong maging napakayabang muli. Palagay ko may ideya ako, bulong ni Cody sa kanyang sarili, ngunit maaaring magastos ito. Hindi mahalaga kung magkano ang halaga nito. Hanggat kaya nating patayin si Terence, wala akong pakialam na gumastos ng pera. Kung patay na siya, maaari nating bawiin ang lahat ng perang ginastos natin sa kanya ngayon. Walang ingat na ikinaway ni Irving ang kanyang mga kamay. Ang galing! Sinabi ni Cody, pagdating ng oras, magagawa natin. Ibinunyag ni Cody ang kanyang plano at kalaunan ay tumanggo si Master Bing pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, okay, gagawin namin ito sa iyong paraan. Humanap ka agad ng ilang tao para ayusin ito. Gawin itong mangyari sa lalong madaling panahon. Ayokong mabuhay pa si Terence sa mundong ito. Magtiwala ka, Master Bing. Ipaubaya mo sa akin, may paraan ako sa paggawa ng mga bagay, tumanggo si Cody. Pagkatapos kumain ni Terence at ng iba pa, babayaran na sana ni Fatty Boy ang bill bago nila ipaalam na binayaran na ito ni CEO Wellington. Hindi ito itinulak ni Fatty Boy at alam niyang dahil iyon kay Terence, nag-alok siya na sa susunod na kainin sila. Hindi niya sinundan si Terence at umalis siya ng taxi mag-isa. Hinatid ni Terence si Martha pabalik sa ospital dahil kailangan niyang talakayin ang floor plan kasama si Josiah. Para naman kina Terence at Josephine, bumalik sila sa paaralan. Salamat sa araw na ito. Sabi ni Josephine. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, ngumiti si Terence, may utang ka pa sa akin, hindi ba? Kailan mo ito ibibigay sa akin? Agad na namula si Josephine. Gusto niyang tumanggi, ngunit nang maalala niya na sinabi ni Yasi na pareho silang hinalikan ni Cheryl kay Lynn Josephine, nadismaya siya. Siya ay kasintahan ni Terence ngunit ang iba ay humalik kay Terence bago niya magawa. Kaya naman, nilinggan niya ang paligid na kinakabahan. Matapos makitang walang tao, mabilis niyang kinurot si Terence sa pisngi at nagmamadaling sumagot, ayan, meron ka na. Paano yung kiss? Natuwa si Terence. Bakit hindi? Kung sasabihin kong mahalaga ito, hindi mapakali para kay Josephine na magbigay ng halik. Sige. Mahalaga iyon, hinawakan ni Terence ang kanyang pisngi kung saan hinalikan ni Josephine, at ang sarap sa pakiramdam. Pero bakit ganoon din ang pakiramdam nang hinalikan siya ni Little Yasi? Siyempre, hindi siya nang ahas na sabihin ito ng malakas o sipain siya ni Josephine hanggang mamatay. Pagkatapos ng halik, narinig nilang may sumigaw.
Whoa! And I was wondering why you two skip class. You two are hiding here kissing. Sigaw ni Willa habang hinihingal. Nakita niya ang sasakyan ni Terence na dumaan sa kanya at tumawag siya, ngunit hindi ito narinig ni Terence. Hinabol sila ni Willa sa kalye ng merienda sa likod ng paaralan at nakita si Josephine na hinahalikan si Terence. Kaya naman, tumakbo siya palayo na para bang nakakita siya ng malaking balita. Willa, anong pinagsasabi mo? Hindi tayo naghalikan. Siyempre, hindi aaminin ni Josephine ang ginawa niya kay Terence. Kung alam ito ni Willa, ipapaalam din niya sa iba. Labo ba ang paningin ko? Nakita kong hinalikan mo si Terence. Hindi ganoon kadaling nakumbinsi si Willa. Bumubulong lang ako sa kanya. Pinandilatan ni Josephine si Willa, nagkakagulo ka dito. Bakit wala ka sa klase? Anong ginagawa mo sa labas? Lunch break ngayon. Wala ka sa school at naiinip ako kaya gumala ako sa harap ng school. Nakita ko ang sasakyan ni Terence at tinawag ako, pero hindi nyo ako narinig. Kaya naman sinundan ko kayong dalawa dito. Sagot ni Willa. 743. Oh, bumili kami ng bahay sa umaga, ang puso ni Josephine ay napuno ng tamis sa pag-iisip tungkol dito. Kung ang kanyang pamilya ay nakatagpo ng isang sitwasyong tulad nito dati, malamang na hindi sila nakaligtas, lalo na ang pagbili ng bahay. Ngunit ngayon, sila ang may pinakamagandang sitwasyon sa lahat sa barong-barong. Ang iba ay naghihintay pa rin na ilipat sa ibang lugar, ngunit ang kanyang pamilya ay nanirahan sa isang apartment. Nainggit si Willa sa kanya, Josephine, napakaswerte mo. Hinihintay din ito ng pamilya ko pero hindi namin alam kung kailan namin matatanggap ang aming kabayaran. At saka, alam namin kung paano at magkano ang ibibigay nila sa amin. Wala pang napagdesisyonan at nag-aalala ang lahat. Well, binayaran lang muna nila kami dahil nabali nila ang paa ng tatay ko, mamantong hininga si Josephine. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa bali ng paa ng kanyang tatay o dahil nakilala niya si Terence. Naisip niya ang lahat ng magagandang bagay na nangyari dahil kay Terence. Ang lahat ng ito ay dahil kay Terence, at iyon ang dahilan kung bakit madalas na pinapahalagahan ni Josephine si Terence. Kung may magbibigay sa akin ng 3 milyon, handa akong baliin ang 2 paa ko. Nainggit si Willa. Bagamat siya ay sumobra sa kanyang mga salita, totoo ang mga iyon. Ang mga nakatira sa barong-barong ay bahagi ng lakas paggawa sa ilalim ng lipunan. Bakit doon nakatira ang mga mayayaman? Ang mga tao doon ay maaaring retirado o walang trabaho. Umasa sila sa maliit na negosyo, at mahirap na paggawa upang mapanatili ang suporta sa kanilang mga pamilya. Ang mga magulang ni Willa, nagtrabaho sila para sa iba at halos hindi nakasuporta sa sarili nilang pamilya ang kanilang kinikita. Not to mention pambili ng bahay, magiging mahirap ang buhay nila kahit sinubukan nilang umupa ng lugar. Sana ay mabait ang developer na bigyan kami ng pera. Baka makatulong si Terence at makakuha sa inyo ng isang espesyal na presyong bahay sa hindi gaanong maginhawang lokasyon. Tumingin si Josephine kay Terence. Wala siyang pakialam sa iba, ngunit walang paraan para makita niya ang kanyang mga kaibigan noong bata pa, sina Willa at Jorelyn, na walang tirahan. Gayunpaman, ayaw din ni Josephine na ilagay si Terence sa mahirap na posisyon, kaya humingi siya ng mga espesyal na presyo ng bahay sa mga hindi maginhawang lokasyon. Mga bahay sa mga hindi gustong bahay na iniwan ng mga mamimili na may masamang floor plan at sahig. Si Terence ay may mga koneksyon, kaya hindi ito dapat maging mahirap para sa kanya. Siyempre, pamilyar si Terence kay Willa, ang mga bahay sa isang masamang lokasyon ay mas mura. Maraming salamat. Narinig ni Willa ang mga salita ni Terence at labis siyang naantig. Naisip niya na hindi binigay ni Josephine ang kanyang puso kay Terence nang walang kabuluhan. Kung si Harry, hinding-hindi niya gagawin ito para sa kanila. Hindi inisip ni Willa ang masamang floor plan at lokasyon. Gaano man ito kasama, at least apartment pa rin ito, hindi bahagi ng shantytown. Bumalik na silang tatlo sa school. Nagpaalam sina Terence at Josephine sa harap ng 3 klase ng taon 12 bago pumasok si Terence sa kanyang silid-aralan. Walang masyadong estudyante sa klase. Halatang marami ang hindi nakadalo ngayon at lunch break na rin.
Si Miss at Yasi ay nakaupo sa kanilang mga upuan at nagbabasa. Itinaas ni Miss ang kanyang ulo at sinulyapan si Terence nang pumasok ito ngunit ibinalik ang tingin nito sa kanyang libro. Gusto siyang batiin ni Yasi ngunit nagpasya siyang manahimik at ipagpatuloy ang pagbabasa sa ilalim ng pagsasaalang-alang na maaaring ayaw ni Cheryl na gawin niya iyon. Umiling si Terence at bumalik sa kanyang upuan. Wala si Jacob dito. Malamang na nakakasama niya si Jorelyn sa ospital. Umupo si Terence sa kanyang upuan at hindi alam kung ano ang gagawin. Cheryl sis, Shield bro is back. Magpa-group photo tayo kasama siya. Kinuha ni Yasi ang kanyang digital camera mula sa kanyang bag. Malapit nang matapos ang huling taon ng kanilang high school at ganoon din ang buhay nila bilang high school students. Walang klase ngayon, kaya dinala nila ang kanilang camera, kumukuha ng ilang mga larawan at ni-record ang huling paglalakbay ng kanilang buhay high school. Bakit siya? Naantig si Cheryl ngunit sinalungat ito sa salita. Aalis si Shield bro pagkatapos nating mag-graduate. Bumaba ang tunog ni Yasi, Cheryl sis, tama ka. Si Shield bro ay hindi makakasama natin magpakailanman. Kailangan niya tayong iwan balang araw. Ang mga salita ni Yasi ay nagpasakit sa puso ni Cheryl. Aalis si Terence. Aalis siya sa huli. Matatapos na ang high school. Wala na siyang dahilan para manatili pa rito. Tinaboy ni Terence ang lahat ng mga kaaway na iyon sa kumpanya ng kanyang ama. Parehong nasa ospital ang mga humahabol sa kanya, sina Leandro at Jerwin, matapos mawala ng bato. Nakumpleto ni Terence ang kanyang mga misyon ng perpekto. Marahil ay mananatili sila ni Little Yasi sa dorm ng universidad. Si Terence ay hindi magpapatuloy na manirahan sa mansyon kasama nila. Ano ang gagawin niya? Magrente ng lugar kasama si Josephine. Nakaramdam ng pagkalito si Miss sa pag-iisip ng posibilidad. Siya ay orihinal na nakatira kasama si Little Yasi at siya, ngunit ngayon ay lilipat siya kasama si Josephine. Dapat ba niyang ibigay ang kanyang kaligayahan? Ngunit, paano niya ito maitatago? Si Terence ay hindi niya nobyo o ano paman. Bakit kailangan niyang manatili sa tabi niya? Para sa $30,000 na sweldo. Ang pag-iisip ay katawa-tawa kay Cheryl. Wala siyang pakialam tungkol sa 3 milyon, bakit siya mag-aalaga ng isang $30,000 lamang? Pagkatapos, sabay tayong kumuha ng litrato para alalahanin. Bumantong hininga si Cheryl, i-text mo siya. Agad na kinuha ni Yasi ang kanyang telepono at nag-message kay Terence. Nainis si Terence at tiningnan ang mensahe ni Yasi nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Gusto mo bang pumunta sa playground at magpakuha ng litrato kasama kami ni Cheryl sis? Napatulala si Terence. Ayaw ilantad ni Miss ang relasyon nila sa school, ano ba ang nasa isip niya ngayon? Ideya ba ito ni Yasi? Hindi sumagot si Terence at naglakad patungo sa pinto, sa paniniwalang maiintindihan siya ni Yasi. Pagkaraan ng ilang sandali, sinundan din ni Miss at Yasi si Terence sa labas. Sa corridor, pinigilan ni Yasi si Terence, Shield bro. Nag-alinlangan si Cheryl ngunit sa huli ay nanatiling tahimik. Alam ng karamihan ng mga tao ang kanyang relasyon kay Terence, at walang dapat pakialaman. Nagdeklara rin siya ng digmaan kay Josephine. Mukhang takot siyang matalo kung patuloy siyang magtatago. Habang nagmumuni-muni siya, binago niya ang kanyang saloobin kay Terence at itinaas ang kanyang ulo habang hinihila pabalik si Yasi. Yasi, kumuha tayo ng litrato sa koridor. Makikita natin ang class sign natin mula rito. Okay. Tumakbo si Yasi kay Terence at ipinasa sa kanya ang camera, tulungan mo kaming kumuha ng litrato. 744. Kinuha ni Terence ang camera at tumango. Ang ika-5 klase ay hindi malayo sa ika-3 klase, at dahil silang lahat ay nag-aaral ng mag-isa, ito ay tahimik. Napakaingay ng Shield bro, ni Yasi. Natural na narinig ito ni Josephine dahil ang lahat ng mga bintana ay bukas sa tag-araw, at ang kanyang upuan ay nasa tabi din ng bintana. Sumimangot si Josephine. Hindi niya naisip kung gusto ni Cheryl at Yasi si Terence o hindi. Marahil isa sa kanila ang may gusto kay Terence. O baka naman, wala sa kanila ang nagkagusto sa kanya. Narinig din ni Willa ang boses ni Yasi at iniyuko ang kanyang ulo palabas ng silid-aralan upang tingnan.
Nakita niya na si Terence ay kumukuha ng litrato para kina Cheryl at Yasi at mabilis na nag-message kay Josephine. Nakita ni Josephine ang text ni Willa at nakaramdam ng pagkabigo. Sumagot siya ng alam ko at ibinalik ito sa kanyang mga bulsa, muling binaling ang atensyon sa kanyang libro. Mayroon lamang siyang ilang buwan bago ang pagsusulit sa pasukan sa unibersidad, at kailangan niyang mag-aral hanggat maaari. Kahit na masaya siyang kasama ni Terence, ayaw niyang baliwalain ang kanyang pag-aaral. Kung hindi siya makapasok sa isang unibersidad, ang distansya sa pagitan nila ni Terence ay lalo pang tataas. Naintindihan ni Josephine. Nakita ni Lynn Willa na hindi na sumagot pa si Josephine at naghintay ng ilang sandali bago siya umalis sa kanyang silid-aralan upang hanapin siya. Nakita ni na Cheryl at Yasi si Willa, ngunit hindi siya nakita ni Terence dahil nakatalikod ito sa kanya. Cheryl sis, may magbubunyag ng sikreto natin. Sabi ni Yasi. Don't say that. It isn't a secret, tanggi niya rito, pero kinakabahan siya. Darating kaya si Josephine? Ngunit paano kung dumating si Josephine? Wala naman siyang ginagawang hindi nararapat, at tumahimik siya pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti. Huminto si Willa sa labas ng bintana ni Josephine. Hindi inaasahan ni Josephine na darating siya para sa kanya. Nadismaya siya. Walang kinalaman sa kanya ang dalawang kumukuha ng litrato. Hindi ba mas awkward na makialam? Mukhang naninilip siya kay Terence. Josephine, nagpapanggap ka ba na hindi mo ako nakikita? Ipinatong ni Willa ang kanyang ulo sa windowsill at nagtanong. Ano? Kailangan kong mag-aral, iwinagayway ni Josephine ang practice booklet sa kanyang mga kamay. Labas tayo para mamasyal. Tanong ni Willa. Para saan? Nag-alinlangan si Josephine. Alam niya kung ano ang gustong gawin ni Willa. Malinaw na gusto ni Willa na hanapin niya si Terence. They are taking photos and so should we. Graduating na tayo. Shouldn't we keep some photos? Sabi ni Willa. Hindi, sa tingin ko ay hindi iyon maganda. Umiling si Josephine na nag-aalangan. Anong hindi maganda? Agad na tinawagan ni Willa si Terence pagkatapos sumagot, Terence. Si Terence ay isang mabuting tao. Paanong hindi niya malalaman na hinahanap ni Willa si Josephine? Bagamat kumukuha siya ng mga larawan para kina Cheryl at Yasi, lihim niyang nasa panig ni Josephine ang kanyang atensyon. Nalaman kaagad ni Terence ang gulo ng tawagan siya ni Willa. Nakangiti siyang lumingon. What's up? Sinabi ni Josephine na hindi pa siya kumukuha ng litrato kasama ka, sagot ni Willa. Ayoko. Itigil mo na. Napahiya si Josephine. Bakit kailangang magsinungaling si Willa? Dapat ba tayong kumuha ng isa? Sabi ni Miss. Naramdaman ni Cheryl na hindi siya dapat maging modemo. Iyon ay isang larawan lamang, at wala siyang problema sa pagsali ni Josephine. Kung hindi niya hahayaang sumali si Josephine, siya ay tila makitid ang isip. She was the miss here and she will fight if the situation change. Kung pipiliin niya ang bawat detalye, siya ay magiging isang hindi makatwirang shrew. Josephine, let's go. Sa tingin ko hindi ka makakapag-concentrate sa pag-aaral ngayon, sumulyap si Willa sa booklet na nasa kamay ni Josephine at nalaman na wala pa siyang nasusulat. Gumamit siya ng lapis noon, ngunit may hawak siyang asul na ballpen sa kanyang mga kamay. Kinaladkad ni Willa si Josephine palabas ng silid-aralan, at tumigil si Josephine sa pag-arte na nahihiya. Talagang hindi pa siya nakakuha ng litrato kasama si Terence. Nagkakilala sila sa first high school. Sayang naman kung hindi sila nagpakuha ng litrato na magkasama. Sa hinaharap baka pagsisihan niya ito. Terence, dapat ko bang kunin ito para sa inyong dalawa? Kinuha ni Willa ang kamera mula sa mga kamay ni Terence. Hindi pa ako tapos kumuha ng litrato. Handa si Yasi na mangyari ito. Maya-maya, tumakbo siya sa kaliwang bahagi ni Terence at nasa kanan niya si Josephine. Great timing, wala pa akong litrato kasama si Shield bro. Hindi alam ni Josephine kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Gusto niyang magpakuha ng litrato mag-isa kasama si Terence. Bakit kailangang pilitin ni Yasi ang sarili? Nadismaya rin si Willa. Gayunpaman, ano ang masasabi niya kung hindi tutol si Josephine? Kinuha niya ang kamera at kumuha ng kakaibang larawan kasama ang tatlong tao. Cheryl sis, gusto mo bang sumama?
Kumaway si Yasi kay Cheryl. Sa wakas ay naglakad si Cheryl na may pag-aalinlangan at tumayo sa tabi ni Yasi pagkatapos ng pagsasaalang-alang. Pinindot ni Willa ang button at isang larawan ng mag-asawa na may 4 na tao ang kinunan. Gustong sumali ni Yasi sa kasiyahan ngunit hinayla siya ni Cheryl sa gilid na nagbigay ng oras para kay Terence na kumuha ng litrato ng mag-isa kasama si Josephine. Kahit na sina Josephine at Willa ay maaaring kumuha ng mga larawan mula sa kanilang telepono, ang kamera ay mas mahusay kaysa sa kanilang telepono. Hindi pinahintulutan ng katayuan sa pananalapi ng kanilang pamilya na magkaroon sila ng isang digital camera at kahit na ang pamilya ni Josephine ay may pera ngayon, wala siyang oras upang makakuha ng isa, at wala rin siyang balak na bumili nito. Pagkatapos kumuha ng litrato kasama si Terence, nagpakuha rin ng litrato si Willa kasama si Josephine. Sa huli, iminungkahi ni Yasi na silang 5 ay magpakuha ng litrato ng magkasama habang nakilala nila si Willa sa lugar ni Fatty Boy ng gabing iyon. Gayunpaman, kailangan nila ng isang tao upang kumuha ng litrato. Bagamat may selfie function ang camera, wala silang lugar para itakda ito. Natarante sila dito nang makita nila si Rowan na papalapit sa kanilang direksyon na may hawak na basketball. Ang intensyon ni Rowan na pumunta sa paaralan ay kumain, uminom, at maglaro ng basketball kasama ang kanyang ilang mga kaibigan upang magpanggap na cool. Siyempre, hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon na magpanggap na cool dahil ayaw niyang masaktan si Terence. Sa bandang huli, puro basketball na lang ang natutukan niya. Hoy kaibigan! Kunan mo kami ng litrato. Hindi nakita ni Willa na ang taong iyon ay si Rowan, at sinunggaban niya ang sinumang mauna para sa litrato. Halos sumabog si Rowan sa kanyang sinabi. FK. Dahil lang sa tinanggihan siya, bakit kailangan pa siyang i-bully? 745. Pinipigilan lang niya ng kaunti ang sarili niya sa school, pero sinubukan siya ng mga tao na magpakuha ng litrato. Susumpay na sana sila ni Rowan ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya sina Terence at Josephine na nakatayo sa tabi ni Willa. Maging si Miss at Yasi ay naroon. Tumigil siya sa kinatatayuan at tinakpan ang bibig. Sa kabutihang palad ay hindi siya umimik, kung hindi, siya ay nasa malaking problema. Maliban kay Willa, hindi siya maaaring manggulo ng iba. Napakamalas niya. Siya ay bumalik mula sa paglalaro ng basketball, ngunit siya ay nakabangga ng napakaraming mabangis na tao. Ngunit sa panlabas, ngumiti siya ng papuri, hindi ba ito ang amo nating si Terence at hipag? Matagal na. Kailangan mo ba ng photographer? Profesional ako. Marami akong na-attend na private photoshoot. Private photoshoots. Ano yun? Hindi alam ni Josephine kung ano ang tinutukoy ni Rowan. Ha? Napagtanto ni Rowan na hindi niya sinasadyang nadulas ito. Mabilis niyang ipinaliwanag, awkwardly, photoshoots na private in nature. Oh, Cheryl sees, hindi ba private photoshoot ang napanood natin last time sa TV? Isang dating show na may hubad na litrato ng mga babaeng idol. Tanong ni Yasi, gusto ba niyang kunan tayo ng mga hubad na litrato? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumalon si Rowan. Kumukuha ng mga hubad na larawan ng mga babae ni Terence. Hindi ba siya humihingi ng kamatayan? Ang ibig kong sabihin ay isa akong profesional na photographer. Oh, kunin mo na? Hindi itinuloy ni Yasi ang usapan at pumwesto sa tabi ni Terence bago kumaway kay Cheryl. Cheryl sis, gusto mo bang tumayo sa kanang bahagi ni Shield bro? Hindi siya pinansin ni Cheryl at tumabi sa kanya. Tumayo si Josephine sa tabi ni Terence at Willa sa tabi niya. Si Rowan ay kumuha ng group photo para sa kanilang 5 at umalis sa pagitan ng kanyang mga buntot. Sino ang nakakaalam kung si Yasi ay makikipag-ayos sa kanya pagkatapos? Pagsapit ng hapon, bumalik sa silid-aralan ang karamihan ng mga estudyante. Katatapos lang ng Pablo Industries sa kanilang news conference. Ang lahat ng mga mag-aaral at kanilang mga magulang ay ipinaalam sa sitwasyon. Isang black-hearted businessman ang gustong sirain ang reputasyon ng paaralan dahil sa kanyang bigong aplikasyon para sa pagkuha sa kantin. Wala itong masyadong kinalaman sa paaralan.
Inaresto ng pulisya ang sospek at inisip ng lahat ng mga magulang na sapat na itong ligtas na maibalik sa paaralan ang kanilang mga anak. Ang homeroom teacher, si Teacher Lane, ay bumalik na may dalang misyon. Isa siya sa kakaunting tao sa paaralan na nakakaalam ng katotohanan sa likod nito. Si Leandro ang sospek. Gayunpaman, siya ay naging biktima din sa parehong oras. Nagulo ang isip niya dahil sa pagkawala ng kidney at ginawa ang mga sukdulang bagay matapos kutsain ng mga estudyante. Sa madaling salita, kulang siya sa pagmamahal at pag-aalaga, kaya nagpasya si Teacher Lane na mag-organisa ng isang paglalakbay para sa mga mag-aaral upang bisitahin si Leandro sa ospital. Sa katunayan, maliban kina Yasi at Terence na mahilig tumawa kay Leandro, lahat ng iba ay nakatanggap ng mga pakinabang mula sa kanya. Lalo na kanina, binayaran ni Leandro ang mga gastusin ng lahat sa paglalakbay sa dalampasigan. Sino ang nangahas na kutsain siya? Gayunpaman, kakaiba ang tingin sa kanya ng lahat dahil lahat ay curious sa pagkakaiba ng ordinaryong tao sa taong may iisang kidney lang. Bago ang paglalakbay, nagsagawa si Teacher Lane ng isang maikling pulong sa klase. Lahat, ang ating kapwa kaklase, si Leandro, ay matagumpay na nakakuha ng bagong kidney at natapos ang transplant surgery. Siya ay kasalukuyang na-hospital at dapat nating bisitahin si Leandro. Sabi ni Teacher Lane, ang aktibidad na ito ay voluntaryo. Para sa mga gustong bumisita sa kanya, magkita-kita sa harap ng paaralan. Nandoon na ang school bus. Sa mga ayaw pumunta, manatili dito at mag-aral. Ang bus ay dumating dito diretso mula sa komperensya ng balita, kaya maaari silang magtungo sa ospital nang hindi naghihintay. Huling taon na iyon ng high school, at wala nang natitira pang oras para magkasama-sama ang lahat. Nakinig ang lahat kay Teacher Lane at tumayo, handang bisitahin si Leandro. Maaari kong bigyang diin na hindi ka dapat magdiskrimina kay Leandro. Dapat mong bigyan siya ng init at pagmamahal sa pagkakaibigan. Ipadama sa kanya ang pagmamahal mula sa amin bilang isang grupo. Hinimok ni Teacher Lane, sino ang gustong makatagpo ng ganitong trahedya? Kawawa naman si Leandro, kaya hindi na natin siya dapat palungkutin muli. Tumango ang lahat. Kakaiba nilang tiningnan si Leandro dati nang hindi nila alam kung gaano nila sinaktan ang puso ni Leandro. Ayaw siyang bisitahin ni Cheryl dahil umaasa siyang patay na ito, at imposibleng magmalasakit siya sa kanya. Gayunpaman, bilang Miss ng Pablo Industry at Miss ng Principal ng paaralan, kailangan niyang pumunta. Kung hindi, ano ang iisipin ng iba sa kanya? Kahit na wala siyang pakialam, kailangan niyang isaalang-alang ang reputasyon ng kanyang ama. Hindi niya kayang sabihin sa iba na ang anak ni Pablo ay napakalamig at walang emosyon na hindi man lang niya binisita ang isang kaklase na na-hospital. Kaya naman, kahit gaano siya ayaw, tumayo siya kasama si Yasi at lumabas ng silid-aralan. Walang pakialam si Terence habang sinusundan niya si Cheryl. Kung pupunta si Cheryl, pupunta siya. Kung hindi, bakit siya pupunta? Iyon ang pangalawang pagkakataon para sa klase na magkasamang bumisita kay Leandro. Hindi na nagulat si Fabian nang makatanggap siya ng tawag mula sa guro dahil alam niyang matagumpay ang kanyang plano. Matagumpay na nakuha ng kanyang anak ang pakikiramay ng pulisya at paaralan sa pamamagitan ng pagdaraya. Nagpunta siya mula sa salarin hanggang sa biktima. Leandro, mas nagiging mature ka na ngayon. Maganda ang ginawa mo this time. This is a rather good ending. Ibinaba ni Fabian ang tawag at pinuri ang kanyang anak, papunta na ang mga kaklase mo. Natural. Paano lalago ang isang tao nang walang kabiguan? Masyado akong walang muwang noon para hayaang patakbuhin ako ni Cheryl at Yasi ng paikot-ikot. Tumango si Leandro, hindi na ako magiging tanga muli. Mabuti kung maaari kang matuto mula dito at malalampasan ito. Tinapik ni Fabian ang mga balikat ni Leandro, balak mong isuko si Cheryl, hindi ba? Masyadong maaga ang pag-uusap tungkol sa pagsuko. Ngunit kapag pumailang lang ako sa langit, magiging laruan ko si Cheryl. Malamig na tumawa si Leandro, dahil hindi niya ako nagustuhan at pinaglaruan niya akong parang unggoy, hindi ko siya papakawalan ng ganoon kadali. Buti na lang may goal ka pero wag kang masyadong kumilos.
Naisip ni Fabian na ang pagkakaroon ng isang bagay upang mag-udyok sa kanyang anak ay hindi naman masama. Don't worry. Bago ako makayanan, wala akong gagawing katangahan. Sagot ni Leandro, oh sige. Pagkatapos kong gumaling, gusto kong pumunta sa bundok at bisitahin si Natoy. Tignan ko kung may maitutulong ako sa kanya. Siya ang maaasahan ko. 746. Tiyak, sigurado iyon. Gusto ni Fabian na magkasundo rin si Natoy at ang kanyang anak. Kahit na si Henry Bro ay maaaring pilitin ang kanyang pag-akyat sa maagang yugto ng Golden Class. Naniniwala siya na sa tamang pagsanay, makakamit din ni Natoy ang tagumpay na iyon. Maaari rin siyang maging sumisikat na bituin sa house song. Tama, kamusta ang kidney mo? Nababahala ka ba? Bagamat ganap na tumutugma ang bato sa katawan mo, hindi namin magagarantiya na walang anumang senyales ng pagtanggi. Ang sakit lang. Maliban sa sakit, wala akong nararamdamang kakaiba. Umiling si Leandro. Hindi maiiwasan ang pananakit na may ganoong kalaking sugat. Magpahinga ka lang ng mabuti, at hihilingin namin sa mga doktor na gawin ang kumpletong pagsusuri sa katawan para sa iyo pagkatapos ng ilang araw, patuloy ni Fabian, napahamak ang organisasyon ng kidney trafficking ng Jerwin. Sino ang nakakaalam kung kumusta na si Terence ngayon? Who knows? Mas maganda kung sipay na lang niya ang balde. Matindi pa rin ang sama ng loob ni Leandro sa kanya. Tumango si Fabian. Nanatili siya sa tabi ni Leandro nitong 2 araw, hindi sa tabi ni Master Bing, kaya talagang wala siyang balita tungkol kay Terence. May tunog ng tuloy-tuloy na yabag na papalapit sa ward. Dumating na siguro ang mga estudyante para bisitahin si Leandro. Parehong natigil ang mag-ama sa kanilang usapan nang marinig ang mga yabag. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay may kumatok mula sa koridor sa pinto, tumayo si Fabian at binuksan ang pinto. Teacher Lane, sumama ka sa klase upang bisitahin ang Leandro. Maraming salamat. Napakalaking pagpapala ni Leandro na magkaroon ng napakagandang guro at mapagmahal na kaibigan sa paligid niya. Binuksan ni Fabian ang pinto, nagpahayag ng pasasalamat, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Nalipat na ang kanyang tingin kay Terence na nakatayo sa tabi ni Cheryl. Nanlaki ang mata ni Fabian sa hindi makapaniwala. Parang multo ang tinitingnan niya, Di ba? Terence. Oh. Tito Song, hinahanap mo ba ako? Nagkibit balikat si Terence. Natural, alam ni Terence kung bakit nagkakaganito si Fabian. Mula sa pananaw ni Fabian, si Terence ay dapat na nakarete sa kama tulad ng kanyang sariling anak na nakahiga sa kama sa ospital. Gayunpaman, nakatayo si Terence sa kanyang harapan. Normal lang sa kanya na magkaroon ng ganitong ekspresyon. Ikaw. Bakit ka nandito? Medyo nawala si Fabian. Kahit na malakas si Terence, hindi makakapag-adjust ng ganoon kabilas ang kanyang katawan. Ang isyong ito ay may kinalaman sa kidney ng kanyang nag-iisang anak. Kung ang bato sa katawan ng kanyang anak ay hindi kay Terence, kaninong bato kaya ito? Inalis ba ni Terence ang isa niyang kidney? Naku, nasugatan ako ilang araw na nakalipas, pero okay na ako ngayon. Ngumiti si Terence. Nakahinga ng maluwag si Fabian nang marinig niya si Terence. Pero may mali pa rin. Kakaalis lang ni Terence ng kanyang kidney, paano siya makakalukso ng napakasigla? Ito ay ganap na walang katotohanan. Sandali lang, sinabi niya na nasugatan siya ilang araw na ang nakalipas, hindi naman niya sinasadya ang pag-aaway ni Uncle Zoo, di ba? Ikaw. Kailan ka pa nasaktan? Subconsciously na tanong ni Fabian. Nung inaaway ko si Uncle Zoo. Hindi mo alam. Tanong pabalik ni Terence. Then. Leandro. Gustong ipagpatuloy ni Fabian ang pagtatanong ngunit biglang naalala na nasa paligid pa rin ang mga estudyante. Pumikit na lang siya. Kailangan niyang anyayahan kaagad ang guro at mga estudyante. Kung hindi, maaaring maghinala ang pulisya na may nangyayaring hindi kapani-paniwala. Sino ang nakakaalam kung mayroon pang mga pulis na nagpapatrolya sa koridor? Welcome, thank you for visiting Leandro. Pinigil ni Fabian ang pagdududa at pinapasok ang mga estudyante.
Si Leandro naman ay nakahiga sa kama, malawak at maliwanag ang ngiti sa labi. Nang magpapakita na siya ng pasasalamat sa klase, natigilan siya sa hitsura ni Terence. Hindi ba inalis ni Terence ang isa niyang kidney? Dapat nakahiga siya sa kama gaya ko. Paano siya napunta at bumisita sa akin? Paano ito naging posible? Nako, kaibigan ko, Leandro, nabalitaan ko na isa ka ng ganap na tao, mayroon kang 2 bato. Hanggat walang pagtanggi, naniniwala akong maaari kang maging katulad namin ngayon. Huwag mo sanang pabigatan ang iyong sarili sa pag-iisip. Gustong pagtawanan ni Yasi si Leandro ngunit naalala ang payo ni Teacher Lane, binago niya ang mga ito sa mga nakakaaliw na salita. Gayunpaman, natagpuan ni Leandro ang mga salita na may ibang kahulugan. Kung walang rejection, pwede rin ba siya? Paano kung tinanggihan ako ng bato? Salamat. Hindi napigilan ni Leandro ang sarili na bigyan ng pansin ang panunuya ni Yasi. Kahit pagalitan ni Yasi ang kanyang ina ngayon, hindi siya mahihirapan. Dahil sa sandaling ito, ang kanyang focus ay ganap na kay Terence. Nakuha ba talaga ni Leandro ang kidney ni Terence? Kung ang bato ni Terence ay hindi nailipat, kung gayon, kaninong bato ang nasa kanyang katawan? May gusto bang ipahiwatig sa akin si Yasi? Sinasabi sa akin na ang bato sa katawan ko ngayon ay hindi kay Terence. Sa madaling salita, ang bato ay hindi tumutugma sa aking katawan kahit kaunti at ang senyales ng pagtanggi ay lilito ng totoo sa lalong madaling panahon. Gumuho ang isip ni Leandro at nablangko. Naging mapurol at hindi nakatutok ang kanyang tingin. Ang kanyang panaginip ay ganap na nabasag sa mga piraso. Naisip niya na maaari siyang maging Golden Class Master pagkatapos makuha ang isa sa mga kidney ni Terence. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nangyayari sa kanyang paraan. Hindi niya alam kung tatanggihan siya ng bato o hindi. Hindi alam ni Leandro kung paano niya pinalipas ang oras. Lahat ng suporta mula sa kanyang mga kaibigan at guro ay nasayang. Hindi man lang umabot sa kanyang isipan ang mga salitang binigay sa kanya. Ang kanyang utak ay ginugulo ng bato, si Terence, at ang nakatagong kahulugan sa likod ng panunuya ni Yasi. Ang bato ay hindi kay Terence. Ito ay malamang na ang kaso. Paano pa kaya dadalawin siya ni Terence habang ang kanyang bato ay nasa loob ng kanyang katawan? Walang paraan na wala siyang gagawin kung tatanggalin ang kanyang bato. Dahil hindi pumunta si Terence para patayin siya, at bumisita pa sa kanya ng bukas palad. Hindi kaya. Nasa ibang lugar ang isip ni Leandro. Habang nasa ganitong estado siya, unti-unting umalis ang mga tao sa silid. Inakala ng guro at ng kanyang mga kaklase na masyadong marupok ang katawan ni Leandro para makapagsalita pagkatapos ng operasyon. Hindi na sila nag-isip pa at lumabas na sila ng kwarto matapos makita ang lagay niya. Nang umalis si Terence, tumingin siya sa Leandro saglit. Bakit hindi nagpapakita ng anumang pagtanggi ang bato ng bata? Nagsalubong ang kilay ni Fabian. Naisip din niya ang posibilidad ng paparating na trahedyang ito. Baka hindi kay Terence ang kidney. Nag-transplant ba sila ng maling kidney? Ngunit ngayong sinasabutahe na ang kidney trafficking organization ni Jerwin, mahihirapan siyang malaman ang katotohanan. Ang masama pa, hindi niya alam kung sino ang tatawagan para tingnan ang problemang ito. Granted na hindi nahuli si Jerwin, dapat nakatakas na siya. Imposibleng makipag-ugnayan kay Jerwin. Napabuntong hininga si Fabian. Bakit naging miserable ang buhay ng kanyang anak? Matapos ang gitna ng paghihirap, sa wakas ay nakahanap siya ng angkop na bato, ngunit ito ay hindi tugma. Dad, bakit nandito si Terence? Anong nangyayari sa kidney ko? Si Leandro ay nabalisa at sumigaw nang umalis ang karamihan. Ang bato sa katawan ko. Kaninong kidney ito? 747. Leandro, huwag kang magpanik. Pupunta ako sa doktor at hihingin sa kanila na bigyan ka ng masusing pagsusuri at tingnan kung ano ang problema sa iyong bato. Si Leandro ay tuluyang nawala sa kanyang kalmado, ngunit hindi magawa ni Fabian. Kung magpanik siya, mas mag-aalala lang ito kay Leandro.
Bagamat siya ay nababalisa, nagpanggap siyang kalmado at sinabing, marahil ay inisip ni Jerwin na ang taong iyon ay si Terence. Hindi naman sila maaaring manghuli ng isang tao ng random at ibigay ang kanilang bato sa iyo, hindi ba? Isang bato na nagkakahalaga ng isang halaga. Hindi sila gagawa ng isang bagay na nangangailangan ng labis na pagsisikap na walang benepisyo. Narinig ni Leandro ang mga salita ng kanyang ama at bahagyang kumalma. Sa katunayan, hindi gagawa si Jerwin ng isang bagay na hindi kapaki-pakinabang tulad nito. Mas makikinabang ang isang Jerwin sa pagbibigay sa kanya ng matagumpay na ipinares na kidney kaysa sa random na bato. Mabebenta ang mga bato at sino man ang magdadala kay Jerwin ng kayamanan, kaya bakit niya gagawin iyon? Ang tanging posibilidad ay nahuli ni Jerwin ang isang taong kamukha ni Terence at pagkatapos ay kinuha ang kanyang bato at ibinigay kay Leandro. Okay. We'll discuss this after the checkup. Tumango si Leandro. Hindi nang ahas si Fabian na mag-aksaya ng isang segundo at dumiretso sa labas para maghanap ng doktor. Hindi isinagawa sa People's First Hospital ang kidney transplant ni Leandro kaya wala silang kaugnay na impormasyon tungkol sa kanya. Nagbigay lamang sila ng mga regular na serbisyo sa pagbawi sa halip na mga follow-up na paggamot. Natakot si Fabian na kuha ang atensyon ng mga pulis, kaya kanina, hindi niya pinagamot ng mga doktor ang kanyang anak dahil nagtiwala siya kay Jerwin. Kung sinabi ni Jerwin na bagay ang kidney, hindi dapat magkaroon ng problema. Binalak din ni Fabian na bigyan ang kanyang anak ng isa pang masusing pagsusuri pagkatapos gumaling ng kaunti ang kanyang katawan. Ngunit ngayon kailangan niyang maghanap ng doktor, mabilis. Si Leandro ay itinulak palabas ng silid para sa check-up. Kasabay nito, sa isa pang silid sa ospital. Gaya ng inaasahan, nagising si Boji Lane sa hapon, sa oras na hinulaan ni Terence. Nagulat ang lahat ng mga doktor dahil nagising ang isang pasyenteng umaasa sa respirator para mabuhay. Ang lahat ng body index ay nagpakita ng malinaw na mga pagpapabuti, at wala siyang ibang problema maliban sa mga sugat sa kanyang balat. Hindi ba ito ay isang himala sa medisina? Gayunpaman, hindi ikinwento ni Amara ang proseso ng paggamot at sinabi lamang na nakahanap ang pulis ng isang espesyalista, at ang mga detalye ay dapat panatilihing confidential. Ang ospital ay walang pagpipilian kundi ang makipagtulungan sa pulisya at magpatuloy sa mga follow-up na paggamot kay Boji mula nang ipahayag ng pulisya ang pagiging confidential ng paggamot. Pagkagising ni Boji, hindi na siya matigas ang ulo gaya ng dati. Alam niyang nakaligtas siya sa isang malaking kasawian, ngunit nasa kanya na kung makakayanan niya mamuhay ng magandang buhay sa hinaharap. Dati, hindi inaasahan ni Boji na mahahanap siya ng baliw na mamamatay tao sa ospital at pumuslit sa silid para patayin siya sa gitna ng mga pulis. Hindi siya namatay sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya sigurado kung suswertehin siya sa susunod o hindi. Kung kamatayan ang tanging pagpipilian para sa kanya, nagpasya siyang mas mabuting makipagtulungan siya sa pulisya upang mabuhay. Alam niyang habang nabubuhay siya, hindi siya papakawalan ng mga taong iyon ng ganoon kadali. Mas gugustuhin niyang makulong dahil mas ligtas ang kulungan. Si Amara at Julian ay pumasok sa silid pagkatapos na maging matatag si Boji. Umupo sila sa tabi ng kanyang kama. Liu Boji, gusto mo pa bang ilihim ito? Tumingin si Amara kay Boji at inalala na itinuring niya itong biktima, ngunit ngayon ay parang panloob na alitan sa kanya, kung hindi ka ginagamot ng isang himalang doktor, sa palagay mo ba ay nakaligtas ka? Si Amara ay malupit. Hindi na kailangang maging magalang sa isang tulad ni Boji. Hindi lang siya nag-aksaya ng malaking halaga ng purong enerhiya ni Terence, ngunit lumikha din siya ng malalaking problema at kalituhan para sa pulisya. Matapos magising si Boji, ipinaalam sa kanya ang kanyang sitwasyon sa panahon ng koma. Sinabi sa kanya na umaasa siya sa respirator para mabuhay. Sa madaling sabi, walang magawa ang ospital, ngunit nakahanap ang pulis ng isang espesyalista na magpapagamot kay Boji, at sa wakas ay nakatakas siya mula sa kamatayan. Ang dami mong alam. Nang tanungin sila ni Boji, ang kanyang isip ay napuno ng pagnanasa. Hindi niya alam ang maraming impormasyon na hawak ng pulisya, at maaari niyang tugunan ang mga problema ng pili.
The tomb raiding organization under the codename of Thief Couple is captured. Hindi sinabi ni Julia na binaril ang mag-asawa ngunit sinabing nahuli sila para supilan si Boji sa psychologically. This would make him think that the police has evidence of the crime done. Ayon sa kanilang testimonya, bahagi ka ng organisasyon at sasali ka sa susunod nilang misyon. Sa pagkakataong ito, hindi ba inaatake ang pamilya mo dahil gusto ka nilang patahimikin? Si Julian ay hindi masyadong detalyado sa kanyang kwento ngunit sinabi nito ang totoo. Kung mas binibigyan niya ito ng parirala sa ganitong paraan, mas iisipin ni Boji na nahawakan na ng pulisya ang karamihan ng impormasyon sa kanilang mga kamay. Kung tutuusin, kung naaresto na ang mag-asawa, madaling malalaman ng mga pulis ang kanyang ginawa. Mag-asawang magnanakaw. Anong ginagawa nila? Tomb raiding. May kinalaman ba ako dito? Pagsisiyasat ni Boji. Hindi niya akalain na ganoon kadaling ibenta siya ng mag-asawa. Ito ay tila hindi makatwiran sa kanya dahil wala siyang anumang mga salungatan sa kanila. May mga tuntunin sa propesyon ng pagsalakay sa libingan. Kung random nilang inakusahan ang mga kapwa nila, posibleng maghiganti sa kanila ang iba sa parehong propesyon. Kahit nakakulong ka, may pamilya ka pa rin, di ba? Kahit na hindi sila makapaghiganti sa iyo, mapahamak pa rin ang pamilya mo. Kaya naman, kapag maraming mga tomb raiders ang naaresto, kadalasan ay tinutugunan lamang nila ang kanilang sariling mga problema nang hindi tinutugunan ang impormasyon sa ibang mga organisasyon at mga channel sa pagbebenta. Kung hindi, ang kanilang mga pamilya ay masasaktan ng mga hindi naaresto. Haha, iniisip mo na hindi makatotohanan na ang mag-asawa ay hindi nakipag-usap sa ibang mga bagay ngunit naibenta ka lang, tama? Si Amara ay nagtrabaho sa puwersa ng pulisya sa loob ng maraming taon at natutong obserbahan ang mga micro-expression. Sa sandaling makita niya ang mga ekspresyon ni Boji, alam na niya kung ano ang iniisip niya. Totoo na ako ay isang arkeologo, at nakikipag-ugnayan ako sa ilang organisasyon ng Tomb Raider. Gayunpaman, hindi ako nakikilahok sa anumang aktibidad sa pagsalakay sa mga nicho at sinusuri lamang ang ilang mga anti-gang bagay na kanilang hinukay ng pribado. Si Boji ay nagsimulang magsalita para sa kanyang sarili. 748. Naniniwala si Boji na kahit banggitin siya ng mag-asawa, hindi sila masyadong magsasalita tungkol sa kanya. Magiging abala sila sa pag-amin ng sarili nilang mga krimen. Paano sila magkakaroon ng panahon para banggitin siya? Sa katunayan, ang mag-asawa ay hindi nagbebenta ng sinuman sa una, ngunit kinumpiska namin ang isang work notebook at may ilang mga pahiwatig sa loob nito. Ipinasa ni Julia ng isang kopya ng notebook kay Boji habang siya ay nakangiti. Sinulyapan ni Boji ang kopya at ang kanyang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan sa notebook, at malinaw na iniimbestigahan niya ang mga puntod na may mga organisasyong lumulusob sa nicho. Ang mga ito lamang ay hindi sapat upang maging tiyak na patunay, ngunit ang susi ay hindi alam ni Boji na binaril ang mag-asawa nang lumaban sa pulisya. Ngayon, sa sandaling tanungin ng pulisya si Boji tungkol sa mag-asawa, walang dahilan para manahimik siya. Sa sandaling ito, naghanda si Boji na aminin ang lahat. Hindi na niya ito kayang ilihim kaya napagdesisyonan niyang ipagtapat ang lahat. Tama. Ang assassin na lumitaw noon ay dapat na kinuha ng Red Tower Tomb Raiding Group. Tiyak na gusto nila akong patayin. Napabuntong hininga si Boji. Red Tower Tomb Raiding Group. Nadiskubre mo ba ang nicho kasama ang Red Tower Group at ang Thief Couple? Tanong ni Julian. Not exactly together, but Red Tower, Thief Couple, and Old Black. Itong tatlong organisasyong ito ang magkasamang natuklasan. Umiling si Boji, my existence is that of a specialist because I did some research on the tomb traps and secret passages, so Red Tower always bring me with their operations. They will also share some things they dig up. It's more like collaboration. Bakit sa pagkakataong ito gusto kanyang patayin? Tanong ni Julian. Nagsagawa ako ng ilang pagsasaliksik sa libingan, at ito ay lubhang mapanganib sa loob. Hindi ako sigurado na mabubuksan ko ang libingan ngunit sa aking nakaraang karanasan, ang mga kahangahangang kayamanan ay nagtatago sa ilalim ng mga lubhang mapanganib na libingan. Nagplano akong bumalik at magsaliksik muna tungkol dito, pagkatapos ay imbestigahan kung paano masira ang mga bitag. Sabi ni Boji.
Anong kinalaman yan sa mga assassin na sinusubukan kang patayin? Kumunat ang noo ni Julian. Akala ng mga tao mula sa Red Tower ay gusto kong kunin ang lahat, at sa katunayan, ang kaisipang iyon ay sumagi sa aking isipan. Mapait na tumawa si Boji, we've collaborated for so many years. How could we not know each other well? He seen through my intentions, and he was afraid that I will expose it or take it all for myself. That's why they wanted to kill me. Ayusin ang lahat ng iyong nalalaman tungkol sa lokasyon ng libingan at kung paano ito masisira, sabi ni Julian. Gusto mong pumasok sa puntod. Natigilan si Boji, imposible iyan. Wala kang kasamang espesyalista. Natatakot ako na hindi mo maiwan ang libingan sa isang piraso. Hindi yun para sa iyo na isaalang-alang, pinutol ni Amara ang mga salita ni Boji at sinabing, kailangan mo lang makipagtulungan sa pulisya. Ang iyong saloobin ang magpapasya sa iyong huling pangungusap. Okay. Tumango si Boji at nanatiling tahimik. Dahil pinili niyang makipagtulungan, natural na gagawin niya ang sinasabi ng mga ito sa kanya. Alam niyang mahahatulan siya ng walang katiyakang panahon sa kulungan kung hindi hatol ng kamatayan mula sa ginawa niya noon. Nahatulan man siya ng fixed term imprisonment, 40 taong gulang na siya at mahirap sabihin kung makakalabas ba siya ng kulungan ng buhay o hindi. Bago siya makulong, may mga bagay siyang gustong tugunan. Bagamat siya ay isang Tomb Raider, siya ay isang taong mapagpasalamat. Yung taong nagligtas sa akin sa assassin last time, tao mo ba siya? Tanong ni Boji. Bakit mo tinatanong yan? Natarante si Amara. Ang aking mga ari-arian ay nagkakahalaga ng halos 30 milyon. Bibigyan ko siya ng 10 milyon upang ipahayag ang aking pasasalamat. Sabi ni Boji, salamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Itim ang iyong pera at kukumpiskahin namin ito, walang pakialam na sagot ni Amara. Hindi, nakuha ko sila ng matuwid. Nakuha ko sila sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga artikulo para sa mga kumpanya ng magazine at pagtatrabaho bilang isang gabay at espesyalista para sa mga professional exploration team. Mayroon akong account book sa aking pag-aaral na nagtala ng bawat isang kita, nakangiting sabi ni Boji, lahat ng mga anti-gang bagay na nakuha ko mula sa mga libingan ay nakatago sa basement ng aking bahay at wala akong naibenta kahit isang bagay. Malalaman mo doon. Oh. Nagulat si Amara ngunit agad na tumango, kung totoo yan, isa sa alang-alang ng pulisya ang iyong kagustuhan. At ang doktor na nagligtas sa akin ngayon, kukuha ako ng isa pang 10 milyon para pasalamatan siya, patuloy ni Boji, kung papalarin akong umalis sa kulungan na buhay pa, ang natitirang 10 milyon ay higit pa sa sapat para mabuhay ako. Wala na ang aking asawa at anak. Wala na akong mapaggastos ng pera na ito. Mas mabuting ibigay ko ito sa mga tumulong sa akin hanggang sa kamatayan. Kung mahatulan ako ng arkitektura hanggang sa kamatayan. Mga organisasyon. Huling-hiling ko ito bilang isang arkeologo. Hindi inaasahan ni Amara na magiging mabait si Boji. Sa katunayan, kapag pinag-isipan niyang mabuti, ang krimen na ginawa niya ay hindi ganap na walang konsensya. Ang taong nagligtas sa iyo noong nakaraan at ngayon ay ang parehong tao, ayaw ni Amara na magsinungaling kay Boji, sigurado ka bang gusto mo siyang bigyan ng 20 milyon? Ang parehong tao. Nagulat si Boji sa kanyang sinabi, doktor siya. Oo, ngunit hindi rin, hindi direktang sinagot ni Amara ang tanong. Ay, pwede ba siyang makita? Nag-isip sandali si Boji at biglang nagtanong. Gusto mo siyang makita? Tungkol saan? Kakaiba ang hiling ni Amara. Iniligtas niya ako at gusto kong bigyan siya ng ilang benepisyo, sagot ni Boji, maaari mo ba siyang kontakan para sa akin? Anong benepisyo? Tanong ni Amara. Wala itong kinalaman sa aking kaso. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo, nag-iisa si Boji at siya ay ipapadala sa kulungan. Hindi siya natatakot sa kahit ano. Sige. Kokentaken ko siya para sa iyo. Gayunpaman, wala sa akin kung payag siyang makita ka o hindi, tumango si Amara. Kung ang mga benepisyong napag-usapan niya ay ibibigay sa iba, marahil ay magtatanong pa siya ngunit hindi dahil para iyon kay Terence.
Umaasa siya na gagantimpalaan si Terence dahil nawalan siya ng malaking halaga ng purong enerhiya. Tumango si Boji, pagod ako at gusto kong magpahinga. Kapag gumaling ako, ihahanda ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa puntod. Hindi nagtagal sina Amara at Julian at lumabas ng kwarto. Hindi ko akalain na magiging masunurin si Boji sa pagkakataong ito, nakita ni Amara na nakakagulat ang saloobin ni Boji sa kanila. Naisip niya na kailangan niyang subukang manipulahin siya sa psikolohikal na paraan upang masabi niya ang totoo. 749. Marahil pagkatapos na makatakas sa kamatayan, nalampasan niya ito, sabi ni Julian, ang mga nakaranas ng malapit na kamatayan ay palaging may iba't ibang pananaw. Marahil, tumango si Amara at diniyal ang numero ni Terence. Katatapos lang bumisita ni Terence kay Leandro at natanggap ang tawag ni Amara makalipas ang ilang sandali, anong problema? Gising na si Boji, at gusto kanyang makita, sabi ni Amara. Ako. Para saan? Hindi maisip ni Terence kung bakit gustong makita siya ni Boji. Sabi niya gusto kanyang pasalamatan at bigyan ka ng ilang mga benepisyo, sagot ni Amara, sabi niya ay bibigyan kanya ng 20 milyon bilang pasasalamat, ngunit gusto niyang makita ka at bigyan ka ng ilang mga benepisyo pagkatapos marinig na ikaw ay kanyang doktor din. Oh! Natarante si Terence. Anong mga benepisyo ang maibibigay sa kanya ni Boji? Ngunit dahil ito ay kapaki-pakinabang para sa kanya, walang dahilan upang tanggihan. 2 beses niyang nailigtas si Boji, at wala siyang naibalik na kapalit. Nasa ospital ba siya? Oo, nasa iisang kwarto siya, sagot ni Amara, nasaan ka? Nasa ospital ako, pupunta ako ngayon, tugon ni Terence at ibinaba ang tawag. Pagkatapos, tinext ni Terence sina Miss at Yasi na nagsasabi sa kanila na may iba pa siyang dapat asikasuhin, sinabihan silang bumalik muna sa klase. Cheryl sis, bakit ang pasok ni Shale bro every single day? Pakiramdam ni Yasi ay palaging abala si Terence sa lahat ng uri ng mga bagay. Hindi ko alam. Marahil ay hindi natin siya kababata. Hindi sinasadyang lumitaw siya sa aming mansyon. Napagtanto ni Cheryl na lalong naging misteryoso si Terence. Noong una, siya ay isang manggagawa mula sa kanayunan, ngunit ngayon, siya ay isang bihang master. Nako, iiwan niya ba talaga tayo in the future? Malungkot na tanong ni Yasi. Oo, dapat. Malalaki na tayo ngayon. Kailangan nating matutunang protektahan ang ating sarili. Hindi tayo dapat laging nanggugulo para sa iba. Tumingin si Cheryl sa labas ng bintana patungo sa direksyon na pinupuntahan ni Terence, at napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. Pero, Cheryl sis, ayaw kong lumaki, umiling si Yasi. Kailangan mo kahit ayaw mo. Hindi ka na bata. Kinurot ni Cheryl ang mukha ni Yasi, tingnan mo, hindi ka man lang umiiyak kapag kinurot ko ang mukha mo ngayon, kaya hindi ka na bata. Wow! Umiiyak ako. Umiiyak na sabi ni Yasi. Hindi siya pinansin ni Cheryl at lumingon sa gilid. Sa labas ng silid ni Boji, nakita ni Terence sina Amara at Julian na nag-uusap. Terence! Malugod na tinanggap ni Amara si Terence, nandito ka. Sinabi lang ni Boji na gusto niyang magpahinga. Dapat ko ba muna siyang tingnan? Ayos lang, papasok na ako, umiling si Terence. Pahinga. Nagpahinga si Boji ng napakaraming araw at malamang napuno na siya ng lakas ngayon. Itinulak ni Terence ang pinto papasok sa silid at gaya ng inaasahan niya, si Boji ay hindi nagpapahinga, ngunit nagdodrawing at nagsusulat ng isang bagay sa mga piraso ng papel. Nang makita niyang pumasok si Terence, nalilitong tanong niya, sino ka? Hinahanap mo ako. Hindi sumagot si Terence ngunit nagtanong pabalik. Ikaw ang taong nagligtas sa akin ng 2 beses. Si Boji ay hindi walang utak at nahulaan kaagad kung sino si Terence. Tumango si Terence, ako iyon. Gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat, tumango si Boji at hindi nagtanong sa pagkakakilanlan ni Terence. Bagamat tila bata pa si Terence, ang isang tulad ni Boji na nakaligtas ng may mga kasanayan ay naunawaang mabuti na ang kalooban ng isang lalaki ay hindi nakadepende sa kanyang edad. Dahil lumitaw si Terence dito, nangangahulugan ito na mayroon siyang pahintulot ng pulis. Kung hindi siya ang taong nagligtas sa kanya, sino kaya ito?
Nagkataon lang. Hindi ako mahilig magligtas ng mga tao ng libre, kibat balikat ni Terence, kung hindi ako ginulo ni Amara, hindi ako pupunta rito para iligtas ka. Haha, diretsong tao. Tumawa si Boji, mahusay iyon mismo ang balak kong gawin. Anong benepisyo ang ibibigay mo sa akin? 20 million. Tumingin si Terence kay Boji at sumagot ng walang pakialam. Sa tingin ko ay hindi ka interesado dyan. Maaari kang kumita ng 20 milyon sa iyong kadalubhasaan sa larangan ng medisina, ikinaway ni Boji ang kanyang mga kamay. Hindi man lang siya nailigtas ng ospital sa pagkakataong ito ngunit nagawa ni Terence. Sa kakayahang ito, tiyak na hindi magkukulang ng pera si Terence. Ha! Ngumiti si Terence nang hindi nagsasalita. Sinabi na ba sa iyo ng pulis ang tungkol sa aking pagkakakilanlan? Tanong ni Boji. Hindi ako nagtanong, umiling si Terence. Isa akong arkeologo, ngunit isa rin akong Tomb Raider. Saglit na ipinakilala ni Boji ang kanyang sarili kay Terence bago nagpatuloy, sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga sinaunang aklat, ang libingan malapit sa Starfield ay malamang na ang libingan ni Zhang Liju, isang katutubong banal na doktor na nabuhay noong huling bahagi ng dinastiyang Song hanggang sa simula ng dinastiyang Yuan, marahil ay kailangan mo ng isang doktor. Oh! Sinasabi mo bang maghukay ako ng puntod? Nanlamig si Terence. Zhang Julie. Naisip ni Terence na nakita na niya ang pangalang ito sa isa sa mga libro ng kanyang old man. Maaaring pumunta ang pulis at maaari mong sundin kasama ang iyong mga koneksyon sa pulisya, ipinasa ni Boji ang isang kopya ng impormasyon na inayos niya para kay Terence. Ito ang paraan upang masira ang ilang mga bitag sa libingan, pati na rin ang lokasyon ng mga bitag. Bagamat hindi ito kumpleto, makakatulong ito sa iyo. Bakit hindi mo ibigay sa pulis? Kinuha ni Terence ang papel at sinulyapan ito bago nagtanong. Wala itong kinalaman sa aking personal na kaso. Hindi ko kailangang sabihin sa kanila ang anumang bagay na wala itong kinalaman sa akin, ngumiti si Boji. Salamat, hindi tinanong ni Terence ang mga salita ni Boji dahil mukhang hindi siya nagsisinungaling. Ayon sa mga obserbasyon ni Terence, ang sinabi ni Boji ay dapat na totoo, at hindi na siya kailangang magsinungaling. Wala tayong utang sa isa't isa noon. Tungkol naman sa 20 million na yan, pwede mong kunin kung gusto mo. Kung ayaw mo, i-donate mo yan para sa akin. Hindi mahalaga kung saan mo i-donate. Pera mo na yan, ngumiti si Boji at pumikit ng walang karagdagang salita. Kinuha ni Terence ang papel at lumabas ng kwarto. Naghihintay sina Amara at Julian sa labas ng silid. Nang makitang lumabas si Terence, gustong itanong ni Amara kung ano ang nangyari ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung wala na, aalis muna ako, sumulyap si Terence kay Amara dahil alam niyang gusto nitong itanong kung anong mga benepisyong ibinigay sa kanya ni Boji. Hindi sinabi ni Terence sa kanya ang tungkol dito. Okay. Bagamat curious si Amara, alam niya na hindi niya dapat masyadong malaman. Kung si Boji ay nagbigay kay Terence ng isang bagay na labag sa kanyang moralidad, makikialam ba siya? Sumakit ang ulo ni Amara sa naisip. Siya ay may malakas na pakiramdam ng moral na paghatol at ang biglaang pag-iisip na ito ay nagulat sa kanya. Kailan siya nagsimulang mag-alala tungkol sa mga interes ni Terence? 750. Amara. Nakaramdam ng pait si Julian habang pinagmamasdan niya si Amara na nakatingin sa direksyon na nilisan ni Terence. How? Tumalikod si Amara at nagtanong, anong problema? Wala. Umalis na si Mr. Linford, ngumiti si Julian. Alam ko, napabuntong hininga si Amara, babalik muna ako sa police station. Dito ka ba nananatili? Mananatili ako, pag-iisip ni Julian, kung hindi, tatangkain ng Red Tower Tomb Raiding Group na iyon na patayin muli si Boji. Nakipag-ugnayan na ako sa lokal na puwersa ng pulisya. Magpapadala sila ng mga tao para tulungan ako. Tumango si Amara at bumalik muna sa istasyon ng pulis. Ngunit sa pagbabalik, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Bureau Chief Colton. Gayunpaman, ang kanyang tawag sa telepono ay nagpalungkot sa kanya.
Palihim na binisita ng mga nakatataas sa lungsod ang supermarket at inimbestigahan ang presyo ng mga gulay, ngunit ninakaw ang kanilang telepono at pitaka. Mayabang ang magnakaw. Sa teoryang pagsasalita, hindi na kailangang pangasiwaan ito ng pangkat ng kriminal na pulisya dahil ang mga lokal na istasyon ng pulisya ay dapat na makayanan ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay ginulo nito ang mga pinuno ng lungsod at itinuro ni Chief Colton na ang mga magnanakaw sa lungsod ng Starfield ay bumuo ng isang organisasyon. Nagsagawa sila ng isang organisado at disiplinadong aktibidad na kriminal, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ang kriminal na pulisya upang kunin ito. Bagamat hindi siya binigyan ni Chief Colton ng limitasyon sa oras para lutisin ang kaso, paanong hindi niya malulutas sa lalong madaling panahon kapag ang mga pinuno ng lungsod ay sangkot? Pakiramdam ni Amara ay naubusan siya ng swerte. Hindi man lang niya natapos ang pagresolba sa kasong ito, may isa pang bumangon. Kailan kaya siya magpapahinga? Napromote lang siya bilang pinuno ng sektor ng kriminal na pulisya, at hindi pa siya nakakita ng napakaraming kaso noong siya ang vice-leader. Not to mention na matagal nang nabuo ang organisasyong magnanakaw. Hindi sila nagbigay ng utos na supilan sila kanina o huli, ngunit kailangan na ngayon. Ngunit dahil tinawag siya ni Chief Colton, ano ang magagawa ni Amara maliban sa sundin ang kanyang utos? Gayunpaman, ang organisasyong ito ay mahigpit na disiplinado at ang paghuli ng ilang random na magnanakaw ay hindi sapat upang sila ay magdusa ng malubhang pinsala. Baka hindi nila sinasadyang alertuhan ang kalaban. Malungkot na nagmamaneho si Amara at pinag-isipan kung paano niya ipaharapin. Pagkaraan ng ilang sandali, walang lead si Amara kung paano ito haharapin. Ang civic police ang humawak sa mga magnanakaw dati at walang mga talaan na itinago sa Criminal Police Department. Imposible para kay Amara na makaisip kaagad ng paraan. Kinailangan niyang maghintay hanggang bumalik siya at suriin ang mga record. Walang kamalay-malay na inilabas ni Amara ang kanyang telepono ngunit mapait na ngumiti ng mapagtanto kung ano ang kanyang ginagawa. Kailan pa siya naging umaasa kay Terence? Tatawagan na lang ba niya ito kapag may problema siya? Dati, tinatawagan lang niya si Terence kapag walang ibang pagpipilian, ngunit sa tuwing nagkakaproblema siya ngayon, ang unang taong pinupuntahan ni Amara ay si Terence. O sige, subukan muna natin siyang tawagan. Simple lang ang iniisip ni Amara. Mas mabuting magtanong kaysa hindi magtanong. Naging ugali na ang abala kay Terence. Ngayon, hindi na siya nakaramdam ng pressure dahil marami na siyang utang sa kanya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Terence sa ospital, tumawag muli si Amara. Ano ngayon? Kinuha at tinawagan ni Terence at nagtaka kung bakit siya tinawagan muli ni Amara ng ganoon kaga. Terence, may kakilala ka ba mula sa organisasyon ng magnanakaw? Tanong ni Amara sa pagtatangkang makakuha ng impormasyon. Samahan ng magnanakaw. Hindi. Diretsong sagot ni Terence. Bagamat ito ang sagot na inaasahan niya, ngunit nabigo pa rin si Amara. Ayaw mo talaga. Maaaring sumuko si Amara dahil naniniwala siyang kaya ni Terence ang lahat. Kapag nakiusap siya sa kanya noon, lagi niya itong nilulutas. Ayoko. Bakit ako? Naiinip si Terence, mayroon ka bang mahalagang bagay na dapat pag-usapan o wala? Oo. Goodman, huwag kang magalit. Napatalon si Amara at naging mahina ang boses niya, maaari mo bang tulungan si Miss Braindead sa pamamagitan ng pagbabantay dito? Ang organisasyon ng magnanakaw. Oh, sasabihin ko sa iyo kapag nakita ko na sila, agad na ibinaba ni Terence ang tawag na naaliw. Iniistorbo siya ni Amara sa tuwing nakakaranas siya ng gulo. Galit na ibinaba ni Amara ang tawag. Sasabihin niya sa akin kapag nakita niya ito. Hindi ba kalokohan yun? Sino ang makakakita ng mga tao mula sa organisasyon ng magnanakaw? Nasa bingit na ng pagsabog si Amara nang biglang tumutok ang kanyang tingin sa isang taong nakatayo hindi kalayuan sa kalye. Isang cute na bihis na babae ang iniunat ang kanyang masamang kamay sa mga bulsa ng isang matabang lalaki. Mabilis na nakuha ng dalaga ang gusto niya. Kumuha siya ng isang malaking wallet at nagsimulang magbilang ng pera na may ngiti sa kanyang mukha.
Malamig na tumawa si Amara. Hindi na niya kailangang maglagay ng anumang pagsisikap dito, at bumangga siya sa kanya. Ang babae ay isang recidivist. Ilang beses siyang nabangga ni Amara ngunit hindi nagtagumpay na mahuli siya. Gusto niyang makita kung may makukuha ba siya sa dalag sa pagkakataong ito. Ipinarode ni Amara ang sasakyan sa gilid at tahimik na sinugod ang babae. Napakasaya ni Akira ngayon. Nakita niya ngayon ang isang mayamang matabang lalaki na bumaba sa kanyang BMW at sinipa ang isang batang babae sa lupa dahil ang batang babae ay nagbebenta ng mga bulaklak at hamarang sa kanyang daraanan. Hindi niya pinansin ang umiiyak na batang babae at umalis pagkatapos ay parada ang sasakyan. Bagamat ang iba ay masyadong natatakot na umakyat, ginawa ni Akira ang mataba ang kanyang susunod na target. Ang mataba ay walang pagbabantay at madaling nagtagumpay si Akira. Binuksan niya ang wallet at marami siyang pera. Nagbilang siya at mayroong hindi bababa sa 7 o 8,000 dolyar. Hindi inakala ni Akira na maswerte siyang nakabangga ng 2 matabang tupa sa 2 magkasunod na araw. Bagamat kinuha ng mahirap na lalaki ang kanyang kinita kahapon, sa pangkalahatan, maswerte siya. Gayunpaman, hindi niya ibinaba ang kanyang bantay. Pinaalalahanan siya ni Terence kahapon na hindi niya dapat ibaba ang kanyang pagbabantay. Kaya naman nakaramdam si Akira ng presensya ng si Amara ay palihim na lumapit sa kanya. Casual na inilagay ni Akira ang pera sa kanyang wallet at itinapon ang wallet ng lalaki sa lalagyan sa tabi niya. Lumapit sa kanya ang pangalawang Amara, sumakay si Akira sa isang sprint. "You Akira, tumigil ka sa pagtakbo." Malapit nang sumabog si Amara dahil sa galit. Akala niya ay mahuhuli niya si Akira kapag binabaan niya ang kanyang bantay, ngunit masyadong alerto si Akira. Sa sandaling humakbang siya sa malapit, tumakas si Akira. "Amara sis, see you." Lumingon si Akira at ngumisi kay Amara, na wala sa kalye. Huminto si Amara sa kanyang paglalakad dahil hindi niya naabutan si Akira. 2 beses niyang sinubukang habulin si Akira noon at halos mawalan siya ng hininga. "Akira York, maghintay ka lang." Napatingin si Amara sa direksyon kung saan nawala si Akira nang walang galit. Nalaman ni Amara kung gaano kahusay si Akira sa Qinggang. Bagamat nakapasok siya sa huling yugto ng Gold Division, imposible pa ring mahuli si Akira. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.